Clarissa's point of view. Naagaw ko ang atensyon ni Franco at tumayo siya ng pagkakaupo sa upuan. Nainis pa ako lalo dahil bakas sa kanyang muka na hindi niya alam kung anong pinag-uusapan namin. "Oh, I'm sorry, Cindy." He cleared his throat while looking at me. Tumaas ang aking kilay sa inis at pagtataka. Kanina pa ako nagsasalita sa harapan niya, tapos Cindy lang ang itatawag niya sa akin. Tinawag niya ako sa pangalan ng mababang babaeng yun. Inalis ko ang pagkakatukod ng aking siko sa lamesa at tumayos ako ng upo sa upuan. Yung maaliwalas kong muka ay bigla naman napalitan ng inis. Hanggang dito pa ba? I-eksena pa ang babaeng yun? Saan ba napadpad ang isipan mo, Franco? Kanina pa ako nagsasalita dito, tapos hindi ka naman pala nakikinig. Asik ko muli dito. Sinapo niya ang kanyang mukha na parabang, pati rin siya ay naguguluhan na tinawag niya akong Cindy. Nag-effort pa ako at nagpaganda at nagsuot ng magandang damit para mapansin mo ko. Tapos yung babaeng pangit ang babanggitin mo? Nainis kong saad sa kanya. Totoo naman talaga na nagpaganda at nagpasalon pa ako kahapon para lang mas maging maganda ako sa kanyang paningin. Pero may isip niya lang pala ang babaeng yun. Nakakainis kasi. Kahit saan talagang bagay, lagi akong nalalamangan ng Cindy na yun. "Stop it, Clarissa," he said with low and warning tone. "Pasensya na, marami lang talaga akong iniisip. Let's go back to our business." Kalmadong saad ng binata, pero hindi pa rin naaalis sa kanyang muka ang malamlam nitong pagtitig sa akin. "No!" Inis kong hinampas ang lamesa na kaya nakagawa iyon ng ingay, dahilan para maagaw namin ng atensyon ng ibang customer sa tabi namin. Binigyan lamang ako ng isang seryosong tingin ni Franco na para bang hindi niya nagustuhan ang ginawa ko. Pero wala akong pakialam kahit magalit pa siya sa akin. "Marami kang iniisip? Sino? Don't tell me na kanina mo pa iniisip ang babaeng yun habang nag-uusap tayo." Inis kong saad muli sa kanya. Feeling ko'y napakapula na ng mukha ko dahil sa inis at galit na nararamdaman ko dahil sa mga nangyari. "Harapin mo ako, Franco. May gusto ka ba sa babaeng yun?" Napalakas ang tinig ko dito. Simula nang dumating ang Cindy na yon, nagsimulang lumayo ang loob sa akin ni Franco. Dahil sa babaeng yun, may kaagaw na ako sa lalaking gusto ko. Kung ako lang talaga ang masusunod, gusto niya nang mawala ang babaeng yun. Parang wala nang hadlang sa kanyang mga plano at wala na ring hadlang sa pagpapaibig niya sa binata. Tiningnan ni Clarissa si Franco na nakaupo lamang ng kalmado at wala itong planong sagutin ang katanungan niya. Pero kahit hindi ito magsalita, alam niyang nagpipigil lamang ito ng galit. Ramdam ko na may posibilidad na may gusto si Franco sa Cindy na yon. No way! Gagawin ko ang lahat para hindi mahulog ang loob ng binata sa mahirap na Cindy na yon. Gagawin ko ang lahat para mapa sa akin ka. Itigil mo na ang kahibangan mo, Franco, because she's not. Tumigil ka, Clarissa. Putol ng binata sa sasabihin ko. Hindi ka ba marunong umintindi? Bulyaw niya sa akin, kaya napapiyok ako ng sunod-sunod at ramdam ko ang sakit sa aking puso habang nakatingin ako sa binata. Pinigilan niya lamang ang kanyang sarili na mapaluha sa harapan nito. Hindi ko inaasahan na masisinghalan niya ako ng ganun-ganun lang. Huwag mo na akong pakialaman dahil alam ko ang ginagawa ko. Inis na sambit ni Franco sa kanya. Napalunok na lamang ako habang pinagmamasdan si Franco na nakaupo sa aking harapan. Kita ko ang pagkontrol ng galit niya ng kanyang sarili. Bumuntong hininga ako para kalmahin ang aking sarili. Wala akong mapapala kung makikipagtalo pa ako sa kanya dahil alam kong hindi ako mananalo. Okay, fine. I gritted my teeth. I warned you, Franco. Kung ano man ang nararamdaman mo sa babaeng yon, itigil mo na yan hanggat maaga pa. Niloloko ka lang na nakikita at nararamdaman mo para sa kanya para hindi ka na masaktan at umasa sa bandang huli. Saad ko sa kanya. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang sasabihin dahil inis kong kinuha ang sling bag ko na nakalagay lamang sa upuan at pagkatapos ay nagmarcha ako palabas ng coffee shop.
Hindi ko maiwasan na mamuo ang luha sa aking mga mata dahil sa sakit na naramdaman ko. Hindi niya hahayaan na may humadlang pa sa kanyang mga plano. Gagawin niya ang lahat para mawala sa landas niya si Cindy. Cindy's point of view. Kanina pa siya paikot-ikot sa loob ng kanyang silid at doon namuo ang kaba sa kanyang puso dahil na rin sa nangyari kanina. Kalma lang, Cindy. Hindi ka buntis. Imposibleng mabuntis ka. Nagsuka ka lang kanina dahil hindi na pwede yung kinain mong ulam kagabi. Hindi ka buntis. Iyan ang paulit-ulit niyang pinapaniwala sa kanyang sarili. Pero bakit ganun? Bakit parang kabaliktaran ata ang kanyang nasa isip? Hindi pa siya handa sa mga posibleng mangyari. Kung totoo man na buntis na siya. Nanlulumo siyang napaupo sa malambot na kama at pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Nakahanda na po ang iyong almusal sa baba, Senyorita Cindy. Wika ni Marga kaya napapitlag siya. Nakita niya itong pumasok sa kanyang silid at tila ba'y pinagmamasdan siya ng palihim. Okay lang po ba kayo, Senyorita? Nag-aalala nitong sambit at baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Kinagat niyo na lang ang kanyang ibabang labi at pilit na tinatago ang pag-aalala at takot na kanyang nararamdaman. Okay lang ako, susunod na lang ako sa ibaba. Saad ko rito. Tumango naman ito sa kanya, kahit na baka sa mukha nito na hindi pa rin ito kumbinsido sa sinabi niya. Yumuko pa ito sa kanyang harapan at bago lumabas ng kanyang silid. Nang makaalis na si Marga ng kanyang kwarto, ay doon siya nakahinga ng maluwag. Nang matapos siyang mag-almusal, ay nilibang niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa mga gawaing bahay at kung ano-ano pa. Gustuhin niya mang sanang mamasyal sa bayan, kaso mahigpit ang mga tauhan ni Franco na nagbabantay ng bawat kilos niya, kaya't hindi niya magawa ang mga gusto niyang gawin. Nalulungkot din siya dahil gustong-gusto niya nang mamasyal at mamili ulit sa palengkehan ng San Miguel, pero wala naman siyang kasama dahil umuwi pala sa probinsya si Manang Irene dahil nagkasakit daw ang kanyang anak. Ano kayang gagawin ko dito? Tanong ko sa aking sarili habang hawak-hawak ko ang cellphone na binigay sa akin ni Franco kahapon habang naglalakad siya. Sa totoo lang talaga, hindi niya alam kung paano yun gagamitin dahil ngayon lamang siya nakahawak ng cellphone na sobrang laki at napakamahal. Tandang-tanda niya pa nang huling gumamit siya ng cellphone. 2 taon na ang nakakalipas. At isa pa yung Nokia na dikipad na bigay lamang ng kanyang kaibigan. Ngayon hindi niya na iyon nagagamit dahil matagal nang basag ang screen niyon. Pinindot niya ang button sa itaas ng cellphone at bigla iyon nag-on. Kinabahan pa siya ng husto nang makita niyang may 7 missed call sa kanya si Franco. Bakit hindi niya man lang napansin na tinatawagan siya ng binata? Paano na to? Natatakot siya dahil kilala niya kung paano magalit ang binata. Bigla siyang natigilan nang biglang nagring ang hawak-hawak niyang cellphone. Nanlambot ang kanyang mga tuhod sa kaba nang makita niya kung sino ang tumatawag. Si Franco. Kinalma niya muna ang kanyang sarili at sunod-sunod siyang napabuntong hininga bago niya sinagot yung tawag. Hinanda niya na ang kanyang sarili na sigawan at pagalitan ng binata. Hello? Kalmado niyang sagot. Where are you? Kanina pa ako tumatawag pero hindi mo man lang sinasagot. Napapikit siya dahil sa lakas ng boses nito sa kabilang linya. Feeling niya ay nabingi siya sa lakas na pagbungad nito sa kanya. Pasensya ka na, Franco. Hindi ko kasi napansin na tumatawag ka. Rinig niya ang mabibigat nitong paghinga sa kabilang linya na para bang nagpipigil ito ng emosyon. Kainis. Wika nito. Bakit po pala kayo napatawag? Nauutal niyang sambit. Kahit kausap niya ito sa cellphone, ay hindi niya pa rin maiwasan na kabahan. I'm just checking on you. Sincere na pagkakasabi nito. Parang kinilig naman ng kanyang puso sa simpleng pagsabi nito sa kanya. Pakiramdam niya, napaka-importante niya kay Franco. Baka kasi may ginagawa ka na naman dyan na kalokohan. I'll be home for 7 p.m. Just wear some formal dress. Naiutos ko na sa kanila na asikasuhin ka. Susunduin kita dyan mamaya.
Tuloy-tuloy nitong saad sa kanya. Nagtataka siya kung bakit uuwi ng maaga ang binata. Sa pagkakatanda niya, 1 linggo itong mawawala. Para saan, senyorito? May pupuntahan ba tayo mamaya? Naguguluhan niyang tanong dito. Yes, kakain tayong dinner mamaya. Just be ready. Final nitong tono. Pero, magsasalita pa sana siya, pero nawala na sa kabilang linya si Franco. Dahan-dahan niyang inalis ang cellphone sa kanyang tenga. At hindi pa rin siya makapaniwala sa huling sinabi ng binata sa kanya. Kakain sila ng dinner ng binata na sila lang dalawa? Sandali, niyaya ba siya nitong mag-date? Pinilig niya lang ang kanyang ulo nang maisip niya ang bagay na yon. Imposible. Imposible na magdi-dinner date sila ni Franco. Dahil kahit kailan, wala itong interes sa kanya. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang pagtawa at pag-uusap ni Marga at si Joyce sa kusina. Naanimoy nagsasaya at may tinitignan sila na kung ano. Nagtataka naman ako kung anong pinagkakaabalahan nila. Na tila ba'y ang saya-saya nila sa kanilang tinitignan. Dala ng curiosity ay hindi niya maiwasan na lapitan ng dalawa. Marga, Joyce. Tawag niya na makalapit siya sa mga ito. Ikaw po pala, senyorita. May pag-uutos po ba kayo? Wika ni Joyce. Wala naman, napansin ko lang na tila ba'y ang saya-saya niyo. Ano bang meron? Tanong niya rito. Pansin niya ang pagtitingin na nilang dalawa nang makahulagang tingin sa bawat isa. Kasi tong si Marga ay may nobyo siyang isang foreigner na nakilala niya lang sa Facebook. Aba, ang gwapo po, senyorita. Kinikilig na saad ni Joyce habang nagkukwento. Totoo ba yun, Marga? Hindi siya makapaniwala dahil hindi naman talaga palakwento si Marga kapag sila ay magkasama. Opo, senyorita. Nahihiyang tura nito. Sandali, anong Facebook? Maang niyang tanong sa dalawa. Imbes na sagutin siya, ay napatawa na lang ang dalawa dahil sa sinabi niya. Napakunot na lamang siya ng kanyang noo dahil wala namang mali sa sinabi niya. Si senyorita talaga, palabiro. Singit pa ni Joyce. Ano ba ang Facebook? Ulit niya ulit dahil wala talaga siyang ideya kung ano ba talaga iyon. Senyorita, isa po yung napakasikat na application sa cellphone ngayon. Pagsisimula ni Joyce. Pwede kang mag-post ng picture, emotion at kung ano-anong ginagawa mo sa pang-araw-araw para malaman ng mga taong nakakakilala sa'yo. Sa pamamagitan nun, ay makakakilala ka ng iba't ibang tao sa panig ng mundo. Pwede ka rin makipag-usap o chat sa mga taong mahal mo ng libre sa pamamagitan ng data or wifi. Tumango naman siya rito. Nagiging malinaw na sa kanya kung anong sinasabi sa kanya ni Marga. Dahil pareho kaming mahirap ni Joyce, nagtsatsaga lang kami sa free data. Mas mabuti na rin yun kaysa magpa-load kami. Sayang lang ang pera. Namamangha siya sa sinabi ni Marga sa kanya. Ngayon niya lang narinig ang tungkol sa Facebook at naiengganyo rin siyang subukang gumamit nun. Meron ka ba nun, senyorita? Add ka namin. Excited na tura ni Joyce. At doon niya napansin na may hawak-hawak itong cellphone. Nahihiya siyang tumingin dito dahil kung tutuusin ay wala siyang Facebook. Wala ako niyan eh. Nahihiya niyang sagot dito. Maang naman siya na tinignan ng dalawa. Dapat na magkaroon ka ng FB, senyorita, para may makilala kang inspirasyon at gwapo. Out there. Sayang naman ang ganda mo, senyorita, kung tinatago mo lang. Wika ulit sa kanya ni Joyce habang pinaglalaruan ito ang kanyang buhok. Kahit gusto niya man gumamit at gumawa, pero hindi niya naman alam kung papaano. Gagawan kita ng FB, senyorita. Pagpepresenta sa kanya ni Marga. At mabilis nitong kinuha sa kanya ang iPhone na hawak-hawak niya. Hindi niya na sinubukan pang tumutol dahil gusto niya naman talagang matry gumamit noon. Ilang minuto rin na hawak ni Marga ang kanyang cellphone na tila ba'y may tinitipa-tipa na kung ano-ano. Makalipas ang 10 minuto, ay binalik dito ang cellphone niya. Hayan, may FB ka na, senyorita. Napangiti nitong saad at napapapalakpak pa ito sa hangin sa sobrang saya. Nilagyan ko na rin ang profile picture
para mabilis kang makilala ng mga kakilala mo. Saad nito at manghang-mangha nitong pinakita iyon sa kanya. Hindi niya maiwasan na mapangiti dahil nakita niyang tinutukoy ni Marga. Mayroon nga siyang profile picture. Nakita niya ang larawan na tinutukoy nito na pumipita siya ng mga rosa sa hardin at napakaaliwalas at saya ng kanyang mukha doon. Mukhang stolen iyon pagkakuha sa kanya ng litrato dahil hindi niya natandaan na nagpa-picture siya kasama ang mga bulaklak. Pasensya na senyorita kung kinuhanan kita ng picture ng palihim ng mga panahon na pumipitas ka ng bulaklak. Hindi ko kasi maiwasan na kunan ka ng litrato dahil napakaganda nyo at pati na rin ang inyong mga ngiti. Nahihiyang sambit nito sa kanya. Salamat Marga. Yun na lang ang kanyang nasambit dahil sa sobrang saya at pasasalamat dito. Mga ilang minuto rin silang nag-usap-usap ni Marga at Joyce. Hindi na siya nahirapan pa dahil tinuruan din siya nito kung paano gamitin ang cellphone. At pati na rin kung paano mag-send ng message at mag-add ng friend ay tinuruan din siya ng kung ano-anong mga bagay. Hindi niya maiwasan na mapangiti dahil sa sobrang saya niya ngayon, nakikipagkwentuhan siya sa dalawa. In-add friend din siya ni Marga at Joyce at malugod niya naman iyong in-accept. Ngayon, may dalawa na siyang friends sa FB. At excited na rin siyang makakilala pa ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Nang matapos nilang magkwentuhan, nagpaalam na sa kanya ang dalawa dahil tatapusin daw nila ang mga gawain. Kaya't naisipan niyang bumalik sa kanyang kwarto. Hindi niya na matandaan kung ilang oras na siyang naglibang at nagbababad gamit ang kanyang CP. Tama nga ang kwento sa kanya ni Joyce na nakakalibang nga talagang gumamit nito dahil marami siyang natuklasan na magaganda at nakakamanghang mga bagay na ngayon pa lang niya natuklasan. Nakita niya na nag-add friend sa kanya si Manang Irene at yung dalawang bodyguard na nagbabantay sa kanya. At yung ibang nag-add friend sa kanya ay hindi niya kilala. Hindi niya maiwasan na mapangiti habang binabasa ang iba't ibang post na puro tungkol sa pag-ibig. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtitingin, napatigil siya nang may marinig siyang tunog na para bang notification sa kanyang cellphone. Mabilis niyang hinanap kung para saan iyon. Nakita niyang mayroon na naman siyang panibagong friend request. Klinik niya yung friend request para tignan kung sino iyon. At muntik niya nang matapon ng cellphone na hawak-hawak nang makita kung sinong nag-add friend sa kanya. Walang iba kundi si Franco Sebastian. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso habang nakatitig pa rin sa screen ng cellphone na hawak-hawak niya para kumpirmahin na hindi nga siya namamalikmata sa nakita niya. Mabilis niyang in-accept ang friend request nito sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang saya habang pinagmamasdan ang profile ni Franco. Nakaupo siya sa isang coffee shop at mukhang stolen ang pagkakuha sa kanya ng litrato. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng kilig dahil napakagwapo at napakalakas ng appeal nito kung titignan. Patuloy lamang siyang nagsuscroll sa wall ng binata at hindi maalis-alis ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Hindi niya alam sa kanyang sarili kung bakit masaya siyang tignan ng binata. Kahit minsan ay may hindi sila napagkakasunduan ng mga bagay-bagay. Marami rin siyang nakitang mga picture ni Franco, pero may isang litrato na nagpaagaw ng kanyang atensyon. Yung may hawak-hawak itong mga prutas at gulay, na tila ba kuha ang litrato sa asyenda nito, at napakatamis ng ngiti ng kanyang labi. Nakasuot lamang siya ng isang kupas na pantalon, sombrero, at isang sando na puti. Hindi niya maiwasan na kiligin ng gusto dahil napakagwapo pa rin niya kahit mukhang pagod ito. Sinave niya sa kanyang cellphone ang ilang litrato ng binata at pagkatapos ay naghanda na siya para sa dinner date nila ni Franco. Pasado 5:00 pa lang ng hapon ay nakaayos na siya. Isang puting bestida lamang ang kanyang sinuot at tinernohan niya ito ng isang puting flat shoes. Tinulungan din siya ni Marga na mag-ayos ng kanyang sarili, kaya't hindi na siya nahirapan pa. Wow, perfect! Ang ganda-ganda niyo po, senyorita. Tiyak kung magugustuhan palalo kayo ni senyorito. Kinikilig nitong saad, matapos siya nitong lagyan ng lip tint sa kanyang labi.
Hindi niya maiwasang pamulahan sa kanyang pisngi sa sinabi nito. Pero malabong magustuhan siya ng binata dahil wala itong kahit konti na nararamdaman para sa kanya. Pero aaminin niya sa kanyang sarili na may lihim siyang paghanga sa binata. Kahit na napakasungit at parati itong galit sa kanya. Sa ilang buwan niyang paninirahan sa mansyon, ay unti-unti niyang nakikilala ang binata at hindi na siya makapaghintay na makilala pa ito ng lubusan. Nang matapos siyang ayusan ni Marga, ay nagdesisyon itong magpaalam sa kanya para asikasuhin ito ang iba pa niyang gawain sa ibaba. Nilibang niya na lamang ang kanyang sarili sa paglilibot sa loob ng mansyon habang hinihintay niya ang pagdating ni Franco. Medyo maaga pa naman dahil pasado 6:00 pa lamang ng hapon. Sa paglilibot niya sa buong mansyon, hindi niya namalayan sa kanyang sarili na umakyat na siya papunta sa ika-4 na palapag. Hindi niya rin mawari sa kanyang isipan kung bakit doon siya dinadala ng kanyang mga paa. Sa ika-4 na palapag, kahit na wala naman na bagay siyang dapat puntahan doon. Bababa na sana siya, pero naagaw ang kanyang atensyon nang makita niyang nakabukas ng konti ang pinto ng pribadong kwarto na pinagbabawal ni Franco. Bakit nakabukas yun? Maang niyang tanong sa kanyang sarili. Tumingin siya sa kaliwat kanan niya pero wala naman siyang nakitang ibang tao bukod lamang sa kanya. Nagtaka rin siya kung bakit nakabukas yung pinto ng pribadong silid ni Franco. Sa pagkakaalam niya, sa ilang buwan niyang pananatili sa mansyon, ngayon niya lang nakita na nakabukas yung pinto. Iniiwasan nilang lahat na buksan iyon dahil takot sila kay Franco. Dahil mahigpit nitong pinag-uutos na bawal na pumasok doon. Labi siyang natatakot at nababahala dahil baka pagbintangan siya na siyang may kagagawan kung bakit nakabukas yung pribadong pinto. Kinakabahan siya dahil baka bigyan siya ng parusa ulit ng binata. Iniisip niya pa lang kung paano magalit ang binata. Hindi niya maalis sa kanyang sarili na kabahan at makaramdam ng takot. Nag-aanangan siya kung pupuntahan niya ito o hindi. Ay, bahala na nga. Sambit niya sa kanyang sarili at naglakad na siya papunta sa pribadong kwarto na pinagbabawal ni Franco. Sa bawat hakbang na ginawa niya palapit sa pribadong kwarto, mas lalong nabubuhay ang kaba, nerbiyos at takot sa kanyang puso. Nanginginig niyang hinawakan ng siradura at angka na sana niya itong isasara. Pero may isang bagay na nagpaagaw ng kanyang atensyon, kaya napatigil ng ikot ang kanyang mundo. Napatutop siya sa kanyang bibig habang ginagala niya ang buong paningin sa kabuuan ng kwarto. Kitang-kita niya kung anong laman noon dahil nakabukas ang ilaw. Doon na nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata at ramdam niya na para bang may bagay na nanakit sa puso niya. Bakit? Paano? Paanong nangyari ito? Marami siyang nakitang mga drawer, larawan, painting, at mga souvenir na nakalagay doon. Pero may isang bagay na nagpaagaw ng kanyang atensyon. Ang isang portrait na larawan na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang larawan ni Franco na nakasuot ng formal na damit at napakatamis ng kanyang ngiti sa kanyang labi. Habang sa tabi nito ay isang magandang babae na nakasuot ng gown na pangkasal at nakayakap siya sa binata. Pero bakit yung babae sa larawan ay kamukhang-kamukha niya? Sunod-sunod na nagsilaglagan ng mga luha sa kanyang mga mata at napasinghap na lamang siya nang may isang marahas na kamay ang humila sa kanya. Sunod-sunod na pagpatak ng luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa napakadilim at walang emosyon nitong mga mata. Ramdam niya ang paghawak nito ng mahigpit sa kanyang braso. Pero lahat ng iyon ay tiniis niya. Wala nang masasakit pa sa nakita't natuklasan niya. "What are you doing here?" Bulyaw nito sa kanya. Kaya napapikit na lamang si Cindy sa sobrang takot at sakit ng kanyang puso. Franco. Yan na lang ang nasambit niya habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Ano nga ba ang ibig sabihin ng nakita ni Cindy sa kwarto ni Franco? At bakit kamukha niya ang babaeng kasama ni Franco sa litrato?
Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.